Sigurado ako, pamilyar sa inyo yung pangalan niya, di ba? Padre Burgos. Narinig na natin sa mga pangalan ng kalsada, ng eskwelahan, kahit ng mga bayan. Pero teka, sino nga ba talaga siya? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang kwento sa likod ng isang pangalan na madalas nating marinig pero bihira nating lubusang maintindihan. Ang kwento ng paring nagsindi ng apoy na magiging isang revolusyon. At para simulan yan, heto ang isang tanong na galing mismo sa isa sa pinakamahalagang libro sa kasaysayan natin. Sa El Filibusterismo, bakit kaya iniyalay ni Rizal ang buong obra niya sa 3 paring pinatay sa garote? So para masagot yan, kailangan nating balikan yung panahon nila. Unawain natin kung sino ba talaga yung taong nasa sentro ng lahat ng ito at kung anong klaseng mundo ba ang ginagalawan niya. Okay, so ito yung sitwasyon nung kalagitnaan ng 1800s. Isipin nyo, may 2 kampo. Sa isang banda, andyan yung mga Prailing Kastila. Sila yung may full power, sila yung may control sa mga mayayamang parokya. Tapos sa kabila, andyan naman yung mga paring Pilipino, yung mga tinatawag na secular. Sila, mababa ang tingin sa kanila at halos hindi sila nabibigyan ng sarili nilang parokya. Yan yung sistema na kinalaban ng isang tao. At dito na pumapasok ang bida natin, si Padre Jose Burgos. Siya yung naging boses. Siya yung tumayo para ipaglaban yung karapatan at hustisya para sa mga kapwa niyang paring Pilipino. Pero, alam nyo, hindi lang basta boses ang puhunan ni Burgos. Ang tunay niyang kapangyarihan, yung totoong sandata niya ay yung utak niya. At dahil sa sobrang talino niya, naging delikado siya sa mata ng mga Kastila. 7 degrees. Nakuha niya lahat yan mula sa University of Santo Tomas. Grabe, 7. Yan ang patunay na siya na marahil ang pinakamatalinong paring Pilipino ng panahon niya. Isipin niyo na lang yung talas ng isip na yon. At lahat ng talino na yon, isiniksik niya sa isang napakasimpleng ideya pero sobrang radikal nung panahon na yon. Ang paniniwala niya na ang galing ng isang tao, wala yan sa kulay ng balat. Isang ideya na direktang bumabangga sa buong sistema ng mga Kastila. So, anong ginagawa ng mga nasa kapangyarihan kapag may isang taong matalino, may boses at nagiging banta sa sistema nila? Well, simple lang. Naghahanap sila ng paraan ng kahit anong dahilan para patahimikin siya. At dito na inilatag ang bitag. Tingnan nyo kung gaano kabilis ang mga pangyayari. January 20, sumiklab yung Cavite Mutiny. 3 araw lang, arestado na agad sina Burgos, Gomez at Zamora. Wala pang 1 buwan, tapos ng paglilitis at may hatol na kamatayan. Grabe, di ba? Halatang halata na yung Cavite Mutiny. Yun lang yung excuse na hinihintay nila. Ang tawag dyan ay sham trial. Sa madaling salita, isang malaking moro-moro. Isang palabas lang kung saan sa simula pa lang desidido na kung sino ang guilty. Ginamitan sila ng mga bayarang testigo para lang masigurado na mapapatahimik na nila ang banta na dala ni Padre Burgos. At dahil dyan, dadalhin na tayo sa pinakamabigat na eksena sa kwentong to. Yung huling sandali sa bagumbayan, isang sandali na babaguhin ng lahat. Kahit sa huling hininga niya, habang kaharap na niya yung garote, hindi siya yumuko. Sa halip, isinigaw niya para marinig ng lahat, wala akong kasalanan. Imagine niyo yung impact nun sa mga taang nanonood. Yung huling sigaw niya, tumatak yun sa isip at puso nila. At para sa mga Pilipino noon, hindi lang yan 3 pare ang namatay. Para sa kanila, yun yung araw na namatay yung pag-asa nila na magiging patas ang tingin sa kanila ng mga Espanyol. At yun din ang araw na may ipinanganak, isang bagong kamalayan bilang isang bansa. Dumako na tayo sa huling bahagi. Kasi alam nyo, ang brutal na pangyayaring ito, hindi nito pinatay ang diwang Pilipino. Sa halip, ito yung naging parang gasolina na lalong nagsindi sa apoy. At ito yung domino effect, di ba? Tingnan nyo yung daloy. Dahil sa sakripisyo ng Gomburza, na-inspire si Rizal na isulat ang mga nobela niya. Dahil sa mga nobela ni Rizal, nagising ang diwa ng Katipunan. At dahil sa Katipunan, alam na natin ang tasunod, revolusyon. At isipin nyo to, yung pangalan nilang 3, Gomburza, naging higit pa sa alaala. Naging secret password ito ng mga Katipunero. Yun yung binubulong nila sa dilim, isang simbolo ng paglaban at ng sakripisyong hindi nila malilimutan. At dito tayo iniiwan ng kwentong to sa isang makapangyaring realisasyon na minsan pala ang kamatayan ng ilan ang nagiging buhay ng isang buong bansa.
Ang sakripisyo nila sa bagong bayan, hindi yun ang katapusan. Sa totoo lang, yun pala ang simula ng lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.